Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 600 estudyante sa Cagayan at Isabela na bigyang kaalaman sa mga serye ng Environmental Symposium na isinagawa ng Department of Environment and Natural Resources o DENR nitong Zero Waste Month. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Racho mula sa Tuguegarao. Agarupinnom agasot nga estudyante tinatulungan kun nasursuruan iti insayangkat nga Environmental Symposium to Department of Environment and Natural Resources wenno DENR Region 2 kadagiti dinaduma-duma a pagadalan iti probinsya ti Cagayan ken Isabela. Kagiddanday iti selebrasyon ti National Zero Waste Month iti napalabas sa bulan ti Enero. Karaman kadagiti dinaraya na pagadalan ti ahensya ti Afusing National High School iti Ilit Alcala, Cordova National High School iti Amulong, Cabo National High School iti Peñablanca ag Papada, Masarakan iti Cagayan ken iti pasok ti Isabela ket Antagan National High School iti Tumawini ken Ugad National High School iti Etiague. Babaen iti napateg a patangan nga indauluan dagiti panakabagi ti Senro Alcala ken Penro, Karaman ti Kabagan ken Conservation and Development Division inalukoy da dagiti estudyante nga agbalin a responsable iti umno a panangibeleng ti basura iti pagadalan da pagtaengan ken komunidad ken makipasot iti panangtaripato iti aglawlaw na ibunan nagpay kadagitoy dagiti pagalagadan ti Republic Act 9003 wenno ti Ecological Solid Waste Management Act babaen ti panangyam-ammo ken Pinas da Basura Buster kas imahe tapno mapapigsa ti kampanya ti ahensya para iti proper waste management. Dita ti Damag Manipud Tuguegarao City dayto ni April Salukon Racho para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Racho mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City Circular Economy Program inilunsad sa Baguio. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Jong Munar. Inyuswat ti lokal na gobyerno iti syudad ti Baguio iti Circular Economy Program nga daan panggep nga mangpabasit kadagiti basura ken mapagnumaran da itoy akas may sa baro nga resources para ti mas nasaysayat nga masakbayan. Tinaso nga programa ket inatendaran kenen sinuportaran iti European Union Green Economy Program in the Philippines. Nakapokus tinaso nga launching maninaig iti impactful behavioral shift para ti circular economy manipod iti dati nga linear. Daytoy ket gapo taaklunan da ti dakkel nga iti panakagunod iti epektibo nga panang manehar ken daduma pa prinsipyo ti circular economy ket iti panangbalpaliw iti panagugugali ken panagpampanunot iti publiko. Inlanad pa iti lokal gobyerno ti circular portfolio iti syudad ti Baguio, partikular ti Bida Barangay, Circular Tourism and Enterprises ken iti Green Education kasama ti circular motto ti syudad nga panagsa nopen kayat na sa wen ket iti panagtipon ken panagurnong babaen iti panagtitinulong iti komunidad kasama iti simbolo ken logo iti circular economy. Manipod iti Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng damag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Pumunta naman tayo sa Virac, send-off ceremony sa advanced deployment of troops para sa 2025 midterm elections. Inlunsad na ng Masbate PNP. Narito si Rosie Nieva para sa balita. Katakod kan mas pinahigot na seguridad para sa 2025 midterm elections, piglunsan na kan Masbate Police Provincial Office ang send-off ceremony para sa advanced deployment of troops kan nakaaging Enero 31. Sinabayan ini kan pagtiripon kan Provincial Joint Security Control Center na obhetong masyerto ang salbado asin matuninong na eleksyon sa probinsya. Pinanginota ng aktibidad kan mga opisyal asin representante gikan sa COMELEC, Masbate PNP asin AFP. Pigsyerto kan kapulisan ang sa indang pagiging preparado sa pagmantinir kan seguridad urog na sa mga election areas of concern nganing malikayan ang anuman ng mga daipiglalao o na insidente. Mantang nagpagirumduman ang COMELEC sa mahigot na pagpapautob kan election-related laws and security measures. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan.
Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 7 nagsagawa ng online technical guidance para sa mga mangangasiwa ng 4-piece program sa Central Visayas. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Aron mas maandam ug mahanay ang pagpatuman sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program kun 4Ps sa rehiyon, nagpahigayon og usa ka online technical guidance ang Department of Social Welfare and Development 7. Ang 4Ps usa sa flagship program sa national government adunay 1,181 ka mga tinugyanan dinhi sa tibuok Central Visayas gikan sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor. Tumong sa maong pagbansay ang masiguro nga susama ang mga pamaagi sa pagpatuman sa programa nga nagtabang sa mga kabus sa Pilipino pinaagi sa pagdugang sa ilang kaalam ug kahibalo sa panginabuhi. Gilakip usab sa pagbansay ang direksyon sa ahensya ilabi na sa programang 4Ps. Sa iyang bahin si DSWD 7 Regional Director Shalane Marie Lucero ipadangat og paggiya ngadto sa mga katimbang sa ahensya sa matag probinsya sa rehiyon aron magtamod gayud sa lagda. Samtang si Rosalie Dagulo kinsa mo'y National Program Management Office Deputy Program Manager for Program Services and Interventions mipadangat usab sa tukma nga direksyon ug lakang aron magmalampuson ang padayon nga pagpatuman sa programa sa Central Visayas. Gikan sa RP1 Cebu sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Dadako naman tayo sa Iloilo. Mas marami pang cruise ships aasahang bibisita sa isla ng Boracay ngayong 2025. Pakinggan ang kawang ulat na ihahatid naman sa atin ni Janelle Baclay. Nagapadayon ng paginabot sa mga cruise ship sa isla ng Boracay subong nga tuig 2025 kung sa diin anom na ka mga barko ang nabalhag na nag-abot sa unang nga bahin sang tuig. Suno kay Niven Makirang OIC sang Port Cruise Ship Operation sa Aklan, una nga nag-abot ang Aida Stella sang Enero 13, ginsundan sang MV Norwegian Sky sang Enero 16 kang nagbalik liwat sang Enero 18. Nagabot man ang Seabourn Encore sang Enero 26 antes nagbalik ang MV Norwegian Sky sang Enero 31 nga mo ikalima nga cruise ship arrival sa bulan sang Enero. Pebrero 2 naman sa nagbisita ang MS Europa, ang unang nga cruise ship sa isla sa Pebrero kag ang ika-anong nga cruise ship arrival sa Boracay Island subong nga 2025. Una na ginpahayag ni Makirang nga may kabugusan nga 17 ka mga cruise ship ang nakatalana nga magabisita sa isla sang Boracay subong nga tuig 2025 nga pagpakita naman sang padayon nga kapagsik sang cruise tourism sa isla. Gikan sa Iloilo, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Janelle Baclay mula sa Iloilo. Dumako na tayo sa rehiyon ng Mindanao. 20 centenarians mula sa Davao Region ginawaran ng tig 100,000 pisong halaga ng cash incentive mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Maselda Salya mula sa Davao. Nakadawat og tag 100,000 pesos nga cash incentive ang 20 ka mga centenarian awardees gikan sa Region 11 nga gitunol sa Department of Social Welfare and Development ko DSWD 11. Gipangunahan ang pagtunol sa cash incentive sa Social Pension for Indigent Senior Citizens Program Management Office nga maoy miadto sa nagkadaiyang lugar sa Region 11. Gikalipay usab kini og gipasalamatan sa mga centenarian awardees nga sila Raja Moreno nga nagikan sa Malita, Davao Occidental, Fidel Lacandia gikan sa Malalag, Davao del Sur, Mansegen Mino og Dalmonita Pandaya nga parehong nagikan sa Malalag, Davao del Sur, Salvadora Misanadi o Masinadi nga nagikan sa San Isidro, Davao Oriental, Cipriano Castillo gikan sa Mati, Davao Oriental, Depenayano Sension sa Lupon, Davao Oriental, Pilar Sedenya og Gomorob Olinan nga parehong nagikan sa Banay-Banay, Davao Oriental ang paghatag kanila sa cash incentive. Samtang gipasigarbo usab sa mga centenarian ang ilang sikreto sa taas nga kinabuhi sama sa pagkaon ug mga masustansyang pagkaon ug dili daling masuko ug ang hugot nga pagtuo sa Diyos. Ang tanan nga mga centenarian awardees nagkadawat sa maong
maong kantidad subay sa RA number 10868 kon ang Act honoring and granting additional benefits to Filipino centenarians and for other purposes nga mas gila isip Centenarian Act of 2016. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalya para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalya mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan, kauna-unahang Standard Baseline Calibration Monument sa Caraga Region itatayo sa Agusan del Sur. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Gipirmahan ang usa ka Memorandum of Agreement tali sa kagamhanang probinsyal sa Agusan del Sur ug Department of Environment and Natural Resources o DENR Caraga para tukuron ang kinaunahang standard regional baseline para sa testing o registration sa surveying instruments dinhi sa Caraga Region. Ang Land Management Bureau sa DENR kauban ang Geodetic Engineers of the Philippines ang usab na himong kabahin sa gipahigayong MOA signing ingon man groundbreaking sa testing site didto sa DO Plaza Government Center sa Barangay Patinay, lungsod sa Prosperidad, Agusan del Sur. Target sa pagtukod og testing center nga ma-improve ang registration o calibration sa mga surveying instruments alang sa mas tukma o accurate ingon man epesyenteng pag-survey sa mga lupa sa rehiyon. Pinaagi ni ining testing and registration site makatabang kini nga mopaabante sa kaalam o kapasidad sa mga geodetic engineering sa rehiyon. Mas ma-enhance usab ang kalidad sa pagpa-survey sa mga lupa. Dako kinig kabahin sa pagpalambo sa proyektong pang-infrastruktura kay duna naman unyay reliable o standardized system sa testing and registration sa mga surveying instruments. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dito na nagtatapos ang ating regional news.